Kaya sa kaberta, titingnan niya na doon yung paligid, yung titingnan niya. So, assess the situation. Determine the exact location and depth using our electronic equipment. Importante, sounder. Pero pag na-ground tayo sa forward, tapos nandun yung sensor ng sounder, wala nang reading yun. Okay, dumikit mo tayo doon. Sira. Zero na yun sir, no? Oo. Kahit nga putik eh. Pag putik yung ilalim, hindi na ma-read mo yung sounder yan. Yan yung titingnan nyo. Kahit malalim, basta putik, hindi ma-read yan. So, next, check for hull damage, water ingress, or oil leaks. So, doon na magawa ng sounding tanks and bilges for water intrusion. So, sounding na all na ballast tank o void space doon sa sa may pruwa. Pati yung anchor doon, locker o cooper dam doon, meron doon. Soundingin niya lahat kung may pumasok na tubig. Baka nabutasan tayo. So next, check for hull damage, water ingress, and oil leaks. So, sound tanks and bilges for water intrusion. So identify the weather. So alamin natin yung weather condition. Kung kailangan mag-high tide at So, nagli-lead yun, nagka-crack yung mga sidings, platings. So, pwede yung tumulak. Tapos, yung kargada mo is hindi. Kasi ang safe ng kargada is either puno or empty. Kapag nasa in-middle ka, nagkakaroon yan ng cargo sloshing. Ano sir? Cargo sloshing. Yung gumagalaw sir? Oo, gumagalaw yung tubig. So, alam mo ba yung force ng cargo sloshing ay napakalakas? Itutulak yan. Itutulak mo yan, paulit-ulit, hanggang yung mga welding sa shed plating niya is kumama. So, pag nasira na yun, sisira yung stability ng barko kasi nag-plugging na siya. Breaches, crack sa tagiliran, bumagsak yung ibabaw kasi yung tukod sa ilalim ay bulok na. Puro pintura lang si Alben, hindi naman tinanggalan ng kalawang. Yung girder sa loob, humiwalay, yung mga frame niya. Yung rudder at yung propeller nakalas. Bakit nakalas? Kasi yung may kahoy sa loob, meron ang tawag ng kahoy doon. Buyakan. Oo, buyakan. Nabulok. Oo, nabulok yung buyakan, nabasag, kinain yung bakal niya. So nakalas na po doon. Kasama siya sa parte siya ng structural damage. Meron pang yan, yung lubid. Kaya paano naman natin ito maiiwasan? Packing. How to prevent ship structural failure. Ito, napakagandang topic. Preventing ship structural failures require a combination of regular maintenance. So, meron tayong weekly, meron tayong monthly, meron tayong quarterly. Yan. Tapos, maintenance, bukod sa maintenance, so ginawa natin, kailangan dumaan tayo sa inspection. Masuring inspection. So, meron tayong regular docking every how many years. Para sa inspection assessment, hull is construction condition. Underwater inspection, di ba? Ito, sinukat namin na sa labas yung ginagano, ting! Kung makapal pa yung bakal. Ayun. Tinitesting yan. Repair and modification, kung alin yung masamang parte, i-address yun, i-repair yun, automatic. Yung mga corroded area dapat hanggang. Yung mga modification dapat ilagay sa ship sa particular, kung alin yung repair. Yung mga tamang ginamit na material, dati ganito makapal, so nagtipid sa budget, ganito nakalipis. So nasira, ayan, nasira yung sa safety regulation guidelines, international safety, crew training. Yan wala tayo dito nung gano'ng crew training kung paano maintenance yan lahat. Safety awareness. Nakita mo na may cracking, tumalikod ka lang kasi maraming trabaho yun pag sinabi ko kay Chief May. Kasi, yun nandyan. Yung itong emergency generator, automatic ito after 10 seconds 45. or 45. Magre-restore ito. Tatakbo ngayon to automatic. Walang napapandar doon. Walang automatic na gagana. Kahit walang tao nun sir? Kahit walang tao, automatic yan pagpatay, blackout. Pag blackout niyan, after 45 seconds, Under na siya. under na yun. Ganyan yung magkakaroon tayo ng kuryente.
After na magkaroon na tayo ng kuryente, pero kasi yung ano na yan, emergency generator, hindi ibig sabihin kaya niya lahat ng ano, ng Supply ng power. supplyan yung power. Katulad yan yung steering. Yung steering kaya niya kasi yun talaga yung magano to. Pero yung mga pumps na iba, mga various pump, GS pump, mga malalaki na kilowatt, hindi niya na kaya. So, i-change power natin dito. Mag-change over tayo sa